Okay, magpalit ng battery nitong Redmi 9. So Redmi 9 guys, iba to sa Redmi Note 9, okay? And then ito yung battery papalit natin, original to, galing pa sa unit. Maganda tong original battery na galing unit dahil sigurado ka talagang matibay siya, tagal malawpat. Anyway guys, yung Redmi 9 na hawak ko ngayon is bloated na yung battery niya. Makikita nyo naman, diba? Ang taba na nung pinakalikod niya, umbok na siya. Hindi yung reason kung bakit sumigpit na yung case niya dahil masyado nang mataba yung banda rito kaya mahirap siya buksan. Well then, kung magbubukas kayo ng ganito, wala naman kasi siyang screw. Tutuklapin nyo lang yung mismong likod niyan. So, unahin yung tanggalin yung SIM tray. Kung natanggal nyo na yung SIM tray, pwede kayo magsimula dito sa banda ng SIM tray. Sungkitin nyo lang ng kuko nyo o kaya ng ganito, pry tool. Kahit anong pwedeng pangsungkit. Huwag nyo lang magagasgasan to. Tapos, slide nyo lang pababa. So, yan ang nabuo ko nung pag-slide ko pababa. Problema, masikip dito. Dahil nga, sa bloated na yung battery nito, masikip siya. So, gagamitan natin to ng mas matibay na pangtuklap. And susubukan natin siyang tuklapin. Dahil matigas talaga eh. Doon. May puwersa kasi to. Pero pag ini-slide ko, plastic pry tool lang. Kasi nakakagasgas yung metal. Ito, hindi ito nakakagasgas. So yan, angat natin. Minsan nga pala guys, kailangan yung painitan dito para lumambot yung pandikit. Okay guys, so nakikita nyo ngayon yung battery niya. Ewan ko kung visible sa inyo pero mapapansin nyo na lobong-lobo na yung battery niya. Ano yung danger pag lumobo yung battery niya? Marami itong pwedeng sirain, lalo na kung sa mga ganitong unit. Napansin nyo ba yung flex? Yung flex ng ganitong unit is nasa ibabaw siya. Pumapaibabaw siya sa battery. Hindi kagaya ng ibang cellphone, yung flex nila nasa ilalim. Lumobo man yung battery nila, yung flex nila ay hindi mahahatak. Anyway guys, itong flex na to ay hindi to stretchable, hindi yan parang goma. Dahil ang laman niyan ay mga copper. Laki ang posibilidad na mapunit yan guys pag sumobrang lobo yung battery. Kaya ang tip ko sa inyo, pag ang battery nyo ay palubo na, paggawa nyo na agad, huwag nyo nang hintayin pang lumobo ng sobra. Gagawin natin, tanggalin muna natin yung mga screw. Pag natanggal na natin yung mga screw guys, pwede na natin iangat itong pinaka-cover niya ng motherboard. Yan. Be careful lang guys kasi may flex yan ng fingerprint. Ito nga pala yung nag-hold ng fingerprint flex. Tabi lang natin. Ito yung fingerprint niya. Bunutin lang natin. Yan, okay. So, tanggal na natin yung pinaka-cover niya. Ito yung cover niya ng motherboard. Saka ng camera. And then, ito na yung itsura niyan guys. Ito yung kanyang bare motherboard. So, bunutin natin yung mga flex. Kahit gamitan nyo lang ng kuko, pwede. Pero battery muna tanggalin natin. Battery, sunod, dito. Ito naman yung flex papunta ng SB or subboard. Sa baba. Okay. Ngayon, tatanggalin natin yung battery. Tatanggalin natin yung battery guys. Ganito lang yan. Yan. Tanggalin nyo lang yung pinaka-electrical tape dito. Yung tape niya. Tapos, hilain nyo lang siya. Dahan-dahan lang ha. Kasi pag binigla nyo yan guys, mapuputol. Mahirapan kayo tanggalin yung battery. Okay, so pag natanggal nyo ng ganyan, pwede nyo nang ilaglag yung battery. Just like that. Nakadikit lang kasi yan. So bago natin install yung bagong battery, pakita ko muna sa inyo yung difference ng battery natin. So as you can see guys, sa taba o sa kapal, kita nyo naman, diba? Oh, bloated na tong isa. Yan. Bloated na tong galing sa unit ni sir. Bloated na siya. Itong isa na to, halos bago pa talaga to. Ayan. So, makikita nyo naman, umiikot yan. Ito hindi. Pero itong isang to guys, ay, wait lang. Pag nilagay mo sa lamesa yan, umiikot. Oh. Dahil nga, buntis na siya. Sasabog na. Ito hindi. Lapat na lapat siya. Yan. So, wag na kayong gagamit ng ganitong battery, delikado na to. So, ngayon, i-install na natin yung bagong battery. Ito, pwede mo rin gamitin itong B7000.
47,000. Lalagay na natin yung battery. So, lapat nyo lang ng ganyan. And make sure guys na sapat o lapat yung flex niya. So, okay, lapat naman yung flex niya. Bunutin ulit natin. Next is, lagay na natin yung mga flex. Yan. Okay. Yan. And then, yung pinaka-battery niya. Okay. So, kita nyo naman yung flex niya, oh, nakaangat. Okay, so, good to go na tayo. Tanggalan na natin ang mga tikabok. Balik na natin tong case, ay yung cover. Salpak nyo ulit yung fingerprint. Be sure lang na kompleto ang screw. Okay, so kompleto yung screws. Malinis, okay siya. So, then, linisin muna natin yun. Yan. Kaya natin linisin para pag sinara natin, malinis na malinis. Case niya is, testingin muna natin itong Redmi 9 niya sa bagong battery niya. So, yan na. Ang ganda ng battery. Original Xiaomi battery. Original yan guys. Hindi yan yung nabibili sa Shopee na o sa kung saan man na nakalagay Xiaomi pero peke. So, marami na nagdala sa akin ng ganun. Sabi urig daw yung pinalit sa kanilang cellphone pero sabi ko hindi po yan original. Mas maigi pang bumili ng mga brand na GSM kaysa naman bumili kayo ng tatak Xiaomi sa mga e-commerce store online. Okay guys, so okay na siya. Look. O, diba? O, diba? So, okay na yung unit na to guys and it is now ready and prepared to be sent back. So, ngayon guys, babalik na natin itong kanyang pinaka-back case. Okay, ganun lang naman kadali magbalik ng back case. Mahirap lang magbaklas pero madali magbalik ng back case. Balik niyo SIM tray, baka makalimutan ninyo. Yan, kompleto na po. Yan, in reference na rin dun sa ating client na nagpagawa. And pwede na itong ipadala pabalik ngayon. Fast charging is still working. Kagandahan sa ating repair. Yun guys, fast charging nyo guys is still working. Tignan nyo. Okay, yan. Double, Tapos dito is, yan mapalo siya ng 10, 14, 13. Kasi alam ko 18 watts lang itong ganitong cellphone. So guys, kung gusto nyo magpagawa ng cellphone ninyo, Redmi 9, Redmi Note 9, or any unit, mag-PM lang kayo sa aking Facebook page at sa aking, kahit dito sa TikTok, gusto nyo ito napapanood ngayon. At subukan natin kung kayang gawin yung unit ninyo. Yan, gagawin natin. Yun lang, bye-bye!